Sa isang tahimik at liblib na baryo kung saan ang hangin ay laging may dalang halimuyak ng lupa at mga halamang gubat, may isang matandang babae na kinikilala at iginagalang ng lahat. Hindi siya mayaman, nitanyag sa malalayong lugar, ngunit sa puso ng mga tao roon siya ay isang haligi, isang sandigan sa gitna ng karamdaman at pangamba. Tinatawag siya ng mga tao bilang Aling Rosa. Ang kanyang kubo ay matatagpuan sa gilid ng baryo, malapit sa masukal na kakahuyan. Sa unang tingin, ito'y payak, gawa sa kahoy at pawid, may maliit na hardin na puno ng mga halamang may iba't ibang anyo at amoy. Ngunit para sa mga taga-baryo, ang kubong iyon ay higit pa sa isang tahanan. Isa itong lugar ng pag-asa. Mula sa murang edad hanggang sa kanyang pagtanda, inialay ni Aling Rosa ang kanyang buhay sa panggagamot. Hindi siya nag-aral sa paaralan ng medisina, ngunit ang kanyang kaalaman ay minana pa niya sa kanyang ina at lola, mga babaeng kilala rin sa kanilang kakaibang kakayahan sa pagpapagaling. Sa bawat dahon, ugat at bulaklak, tila may lihim siyang nauunawaan. Kapag may nilalagnat na bata, siya ang unang tinatawag. Kapag may ina na nahihirapan sa panganganak, siya ang hinahanap. At kapag ang isang tao ay tila nawawalan na ng pag-asa, siya ang huling sinasandalan. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahan, hindi naging madali ang buhay ni Aling Rosa. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, makikita siyang naglalakad papasok sa kagubatan. Bitbit ang kanyang lumang bayong, tahimik niyang pinipili ang mga halamang kakailanganin sa araw na yon. Hindi siya nagmamadali, tila ba kinakausap niya ang kalikasan sa bawat hakbang. Ang bawat dahon ay may silbi, madalas niyang sabihin sa mga batang nakikiusyoso, kailangan mo lamang itong unawain. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kanya. May mga dumating na panahon na may ilang taga-baryo, lalo na ang mga nakapag-aral sa lungsod, ang nagdududa sa kanyang kakayahan. Para sa kanila, ang kanyang ginagawa ay lipas na, isang paniniwala na hindi na angkop sa makabagong panahon. Mas pinipili nila ang mga botika at klinika sa malalayong bayan. Sa kabila nito, hindi nagbago si Aling Rosa. Hindi siya nagalit, hindi siya nagtampo. Sa halip, lalo pa niyang pinagbuti ang kanyang ginagawa. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, isang batang lalaki ang dinala sa kanyang kubo. Halos hindi na ito makagalaw, namumutla at nilalagnat. Ang kanyang ina ay umiiyak, halos mawalan na ng lakas sa pag-aalala. Aling Rosa, tulungan mo ang anak ko, pakiusap ng ina, nanginginig ang boses. Tahimik na tumango ang matanda. Maingat niyang hinawakan ang noo ng bata, saka ipinikit ang kanyang mga mata. Para bang pinakikiramdaman niya ang sakit na hindi nakikita. Pagkatapos, agad siyang kumilos, naghanda ng mga dahon, pinakuluan ng ilang ugat at dahan-dahang ipinainom sa bata ang kanyang ginawa. Magdamag siyang nagbantay. Hindi siya natulog, hindi siya umalis sa tabi ng bata. At pagsapit ng umaga, unti-unting bumaba ang lagnat ng bata. Isang himala, iyon ang tawag ng ina. Ngunit para kay Aling Rosa, ito ay tungkulin lamang. Sa paglipas ng mga araw, muling kumalat ang balita tungkol sa kanyang kakayahan. Ang mga dating nagdududa ay muling lumapit. Ang mga nawalan ng pag-asa ay muling naniwala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na unti-unting bumibigat sa kanyang puso. Isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. At sa bawat taong kanyang ginagamot, tila mas lalo itong lumalalim.
Sa kanyang katahimikan, may mga sandaling tumitingin siya sa malayo, sa kakahuyan, sa kalangitan o sa mga aninong tila may ibig sabihin na siya lamang ang nakakaunawa. May paparating at ramdam niya ito. Hindi ito basta karamdaman. Hindi ito basta sugat na kayang pagalingin ng mga dahon at ugat. Ito ay isang pagsubok, hindi lamang sa kanyang kakayahan kundi sa kanyang pagkatao. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Aling Rosa ay nakaramdam ng takot. Ngunit hindi niya ito ipinakita, sapagkat sa baryong iyon, siya ang pag-asa. At ang pag-asa, hindi maaaring manghina. Lumipas ang ilang araw matapos gumaling ang batang dinala sa kubo ni Aling Rosa, ngunit hindi nawala ang kakaibang bigat na kanyang nararamdaman. Sa bawat paggising niya sa umaga, tila may kung anong hindi maipaliwanag na bumabalot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi dulot ng pagod, kundi ng pangamba. Patuloy pa rin ang kanyang gawain. Maaga siyang nagigising, nagtutungo sa kakahuyan at nagtitipon ng mga halamang kanyang ginagamit sa panggagamot. Ngunit ngayon, may pagbabago. Mas madalas siyang huminto sa gitna ng paglalakad, tila nakikinig sa isang tinig na hindi marinig ng iba. Minsan, habang siya'y pumipitas ng mga dahon, bigla siyang napatingin sa isang bahagi ng gubat na dati hindi niya pinapansin. Doon, ang mga puno ay tila mas siksik, ang liwanag ng araw ay halos hindi makapasok, at ang hangin ay tila mas malamig kaysa sa karaniwan. Hindi niya maalala kung kailan nagsimulang magbago ang lugar na iyon. Ngunit alam niyang may kakaiba roon. Pagbalik niya sa baryo, napansin niyang mas marami na ang lumalapit sa kanya. Hindi lamang mga may lagnat o simpleng karamdaman, kundi mga taong may kakaibang nararamdaman, panghihina na walang malinaw na sanhi, pananakit ng katawan na hindi maipaliwanag, at mga panaginip na paulit-ulit na bumabaghabag sa kanilang isipan. Parang may dumidikit sa akin tuwing gabi, bulong ng isang babae habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko makita, pero nararamdaman ko. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, pinagmasdan niya ang babae. Ang maputla nitong mukha, ang mga matang tila hindi na nakatulog ng maayos, at ang aura nitong tila nababalutan ng takot. May pattern. Isa-isa, ang mga kaso ay nagiging magkahawig. At doon nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Hindi ito karaniwang sakit. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, hindi mapakali si Aling Rosa. Nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, hawak ang isang lumang panyo, isang bagay na matagal na niyang iniingatan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may maliit na piraso ng kahoy na may ukit, isang simbolo na tila sinauna, halos burado na ng panahon. Napapikit siya. May alaala. Isang alaala na matagal na niyang pilit nililimot. Noong siya'y bata pa, minsan na siyang nakarinig ng ganitong kwento mula sa kanyang lola. Isang babala tungkol sa isang uri ng sakit na hindi nagmumula sa katawan, kundi sa isang puwersang hindi nakikita. May mga sakit na hindi dahon ang lunas, sabi noon ng kanyang lola. May mga bagay na kailangang harapin, hindi lamang gamutin. Ngayon, unti-unting bumabalik ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. At kasabay nito, ang isang katotohanang hindi niya nais tanggapin. Maaaring hindi sapat ang kanyang kaalaman. Kinabukasan, isang lalaki ang dinala sa kanya. Malakas ang pangangatawan, ngunit ngayon ay halos hindi makabangon. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit wala siyang lagnat.
Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit tila wala siyang nakikita. Sinubukan ni Aling Rosa ang lahat ng kanyang nalalaman. Mga halamang pampainit, mga inumin mula sa ugat, mga dasal na matagal na niyang ginagamit. Ngunit sa unang pagkakataon, walang epekto. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Ang kawalan ng sagot. Habang nakatingin siya sa lalaking nakahiga sa kanyang harapan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aalinlangan. Sa labas ng kubo, nagsisimula ng magtipon ang mga tao. Ang kanilang mga bulong ay puno ng takot at tanong. Bakit hindi pa siya gumagaling? Hindi ba kayang gamutin ni Aling Rosa? Ang mga salitang iyon ay tila dahan-dahang sumasaksak sa kanyang katahimikan. Ngunit nanatili siyang matatag. Hindi siya maaaring magpakita ng panghihina. Hindi ngayon. Sa halip, muling tumingin si Aling Rosa sa direksyon ng kakahuyan, ang lugar na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan. Ngayon, malinaw na sa kanya. Doon nagsisimula ang lahat. At kung nais niyang maunawaan ang sakit na ito, kailangan niyang harapin kung anuman ang naroon. Hindi na siya maaaring manatili sa kanyang kubo. Hindi na sapat ang paghihintay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, si Aling Rosa ay maglalakad hindi upang maghanap ng lunas, kundi upang harapin ang pinagmulan ng sakit. At sa kanyang pagharap, maaaring hindi lamang ang kanyang kakayahan ang masubok, kundi pati ang kanyang katapangan. Madilim pa ang kalangitan nang umalis si Aling Rosa sa kanyang kubo. Hindi niya dala ang karaniwang bayong na puno ng mga halamang gamot. Sa halip, isang maliit na sisidlan lamang ang kanyang bitbit. Naglalaman ng ilang piling dahon, kaunting asin, at ang lumang piraso ng kahoy na may ukit na matagal na niyang iniingatan. Tahimik ang baryo. Ang mga bahay ay tila natutulog pa, ngunit sa loob ng katahimikang iyon, ramdam niya ang bigat ng mga mata na umaasa sa kanya. Hindi man siya nakikita ng iba, alam niyang ang bawat hakbang niya papunta sa kakahuyan ay may dalang pananagutan. Habang papalapit siya sa gilid ng gubat, unti-unting nagbago ang hangin. Nawala ang pamilyar na amoy ng lupa at halaman at napalitan ito ng isang malamig at halos walang buhay na simoy. Ang mga ibon na karaniwang umaawit sa umaga ay tila wala. Maging ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Parang may humihinga, ngunit hindi ang kalikasan. Huminto si Aling Rosa sa bungad ng masukal na bahagi ng kagubatan. Doon niya muling nakita ang lugar na ilang araw na niyang iniisip, ang bahagi ng gubat na tila hindi naaabot ng liwanag. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang tila lumalalim ang katahimikan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na lupa at ang paligid ay unti-unting nagiging mas madilim kahit pa sumisikat na ang araw sa labas. Bigla siyang napahinto. May narinig siya. Isang mahinang tunog, parang bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang lamig sa kanyang likod. Hindi siya umatras. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa sisidlan at ipinikit sandali ang kanyang mga mata. Tahimik siyang nagdasal, hindi lamang para sa proteksyon, kundi para sa lakas na kakailanganin niya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nagpatuloy siya. Hindi nagtagal, narating niya ang isang maliit na clearing sa gitna ng kakahuyan. Doon, ang lupa ay tila naiiba, mas maitim, mas basa at tila may bahid ng kung anong hindi niya agad matukoy. Sa gitna nito, may isang puno.
Iba ito sa lahat ng punong nakita niya sa buong buhay niya. Ang mga sanga nito ay baluktot, parang mga kamay na pilit umaabot sa kalangitan. Ang mga dahon ay madilim, halos itim at tila hindi sumasabay sa galaw ng hangin. At sa paanan ng puno, may bakas. Parang mga marka sa lupa na hindi likha ng hayop o tao. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa. Sa bawat hakbang, mas lumalakas sa pakiramdam na may nakamasid sa kanya. Hindi niya ito makita, ngunit malinaw na hindi siya nag-iisa. Huminto siya sa harap ng puno at doon niya inilabas ang piraso ng kahoy na may ukit. Agad siyang napahinga ng malalim. Ang simbolo sa kahoy ay kapareho ng hugis ng mga marka sa lupa. Hindi na ito basta hinala. Ito ang pinagmumulan. Isang malamig na hangin ang biglang umihip at kasabay nito mas luminaw ang bulong na kanina pa niya naririnig. Ngayon may anyo na ang mga salita. Hindi ka dapat narito. Napapikit si Aling Rosa. Hindi siya natakot sa salita, ngunit sa katotohanan ito'y totoo. May presensya. At ito ay may kamalayan. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilagay ang ilang dahon sa lupa, saka ito binudburan ng asin. Isa itong sinaunang paraan ng kanyang mga ninuno, hindi upang magpagaling, kundi upang makipag-ugnayan. Hindi ako lumaban, mahinahon niyang wika. Ako'y naghahanap ng lunas. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos muling nagsalita ang tinig, mas malinaw, mas mabigat. Ang hinahanap mo ay hindi sakit, kundi bunga. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Bunga. Ibig sabihin may sanhi. At kung may sanhi, may nagpasimula. Bakit? Tanong niya, pilit pinananatiling matatag ang kanyang boses. Bakit nagdurusa ang mga tao? Hindi agad sumagot ang tinig. Sa halip, ang lupa sa paligid ay tila bahagyang gumalaw at ang mga sanga ng puno ay unti-unting kumilos parang may sariling buhay. May kinuha na hindi dapat kunin. Parang bumigat ang hangin. At sa sandaling iyon, may isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Aling Rosa. Isang pangyayari mula sa nakaraan. Isang bagay na matagal nang nalimutan ng baryo. Ngunit hindi ng kalikasan. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang piraso ng kahoy. Ngayon, mas malinaw na sa kanya. Ang sakit na kumakalat ay hindi basta lumitaw. Ito ay isang paalala, isang paniningil, at kung hindi niya ito mauunawaan ng lubos, walang dahon, walang ugat, at walang dasal ang magiging sapat upang pigilan ito. Habang siya'y unti-unting lumalabas sa kagubatan, dala niya ang isang katotohanang mas mabigat kaysa sa anumang kanyang naranasan. Hindi lamang siya gagamot. Kailangan niyang tuklasin ang kasalanang matagal nang nakabaon. At sa paghahanap ng katotohanang iyon, maaaring mabuksan ang sugat na matagal nang pilit tinatakpan. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sapagkat sa pagkakataong ito, hindi lamang buhay ng iilan ang nakataya, kundi ang kapalaran ng buong baryo. Pagbalik ni Aling Rosa sa baryo, hindi na niya kailangang itanong kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa mismong hangin pa lamang, dama na niya ang pagbabago. Ang dating masiglang paligid ay napalitan ng tahimik na pag-aalala. Ang mga tao'y nag-uusap ng pabulong, ang mga batay hindi na naglalaro sa labas, at ang bawat bahay ay tila may sariling bigat na dinadala. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang pag-asa na katuon pa rin sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali.
Agad siyang nagtungo sa kanyang kubo at isinara ang pinto. Sa loob, ang liwanag ng araw ay bahagyang pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng dingding, ngunit hindi nito kayang palayasin ang bigat ng kanyang iniisip. Dahan-dahan niyang inilapag ang sisidlan sa mesa at inilabas ang piraso ng kahoy na may ukit. Matagal niya itong pinagmasdan, tila ba hinahanap ang sagot sa mga guhit na matagal na niyang nakikita. Ngunit ngayon lamang niya lubos na nauunawaan. May kinuha na hindi dapat kunin. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. At sa paglipas ng ilang sandali, may isang alaala ang tuluyang nagpakita, hindi na malabo, hindi na pira-piraso. Ito ay buo at masakit. Maraming taon na ang nakalipas. Noong siya'y mas bata pa, may isang pangyayari na yumanig sa baryo. Noon, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtungo sa kakahuyan, dala ang hangaring maghanap ng yaman. May balita kasi noon na may natatagong lumang punong may kakaibang katangian. Isang punong sinasabing may taglay na lakas na hindi pangkaraniwan. Hindi lahat ay naniwala. Ngunit may ilan na hindi napigilan ng pagdududa. Pinangunahan iyon ng isang lalaking kilala sa baryo, matapang, ngunit madalas inuuna ang pansariling kagustuhan kaysa sa kapakanan ng iba. Hindi niya maalala ang lahat ng detalye, ngunit malinaw sa kanya ang wakas ng pangyayaring iyon. Nagbalik ang mga lalaki, ngunit hindi buo. May ilan na hindi na nakabalik. At ang mga nakauwi, tahimik. Masyadong tahimik. Walang nagsalita tungkol sa nangyari. Walang nagtanong. At sa paglipas ng panahon, ang alaala ay unti-unting ibinaon sa limot. Ngunit hindi ng kalikasan. Napapikit si Aling Rosa. Ngayon malinaw na ang koneksyon. Ang punong nakita niya sa gitna ng gubat. Maaaring iyon ang punong pinuntahan noon. At kung may kinuha ang mga tao mula roon, maaaring iyon ang dahilan kung bakit may paniningil ngayon. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi niya kayang baguhin ang nakaraan. Ngunit maaari niyang harapin ang bunga nito. Maya-maya pa, may kumatok sa kanyang pinto. Mahina, ngunit sunod-sunod. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki, isa sa mga pinakamatanda sa baryo. Ang kanyang muka ay kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at karanasan. Rosa, mahinang tawag nito. Matagal na panahon na rin mula nang may tumawag sa kanya sa kanyang pangalan. Alam mo na ba? Tanong ng matanda, tila may bigat ang bawat salita. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Ngunit sa kanyang katahimikan, sapat na ang naging sagot. Dahan-dahang tumango ang matanda. Akala ko, hindi na ito babalik, bulong nito. Anong nangyari noon? Tanong ni Aling Rosa, diretso at walang pag-aatubili. Napatingin ang matanda sa malayo, tila binubuhay muli ang isang alaala na matagal na niyang pilit iniiwasan. Hindi namin sinasadya, wika niya na, pero nagpadala kami sa kasakiman. Ikinuwento niya ang nangyari, kung paano nila natagpuan ang punong iyon, kung paanong may nakita silang kakaibang bagay sa paanan nito. Isang maliit na sisidlan na tila gawa sa sinaunang kahoy, may mga ukit na kahawig ng hawak ngayon ni Aling Rosa. Kinuha nila ito. Sa pag-aakalang iyon ay isang kayamanan. Ngunit hindi nila alam, ito pala ay isang bantay. Isang bagay na hindi dapat ginagalaw. Pagkatapos noon, patuloy ng matanda, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga nagkasakit, may mga nawalan ng malay, at may mga hindi na nagising.
Bakit ninyo itinago? Tanong ni Aling Rosa, bahagyang nanginginig ang boses. Dahil sa takot, sagot ng matanda, at sa hiya. Tahimik ang paligid. Ang katotohanan ay naroon na. At kasabay nito ang bigat ng responsibilidad. Nasaan ang kinuha ninyo? Tanong ni Aling Rosa. Nag-atubili ang matanda. Ngunit kalaunan, nagsalita rin. Hindi namin ito itinapon, wika niya. Inilibing namin sa lupa ng baryo. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Kung ang bagay na iyon ang sanhi, ibig sabihin, ang pinagmumula ng sakit ay hindi lamang nasa gubat, kundi nasa mismong baryo. Dahan-dahang napaupo si Aling Rosa. Ngayon, mas malinaw kaysa kailanman. Hindi sapat ang pagharap sa gubat. Kailangan niyang harapin ang kasalanan ng mga tao. At ang katotohanang ang sakit na kanilang nararanasan ay bunga ng isang pagkakamaling matagal na nilang tinakasan. Ngunit sa pagharap na ito, hindi lahat ay magiging handang tanggapin ang katotohanan. At sa sandaling ilantad niya ito, maaaring siya mismo ang mawalan ng tiwala ng mga taong matagal na niyang tinulungan. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Sapagkat ang katotohanan, gaano man kasakit, ay siya lamang daan tungo sa tunay na lunas. Hindi agad nakapagsalita si Aling Rosa matapos marinig ang buong katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Hindi siya maaaring magpadala sa emosyon, hindi ngayon na malinaw na ang ugat ng lahat. Ang sakit ay hindi lamang dulot ng isang puwersang hindi nakikita. Ito ay nakaugat sa kasalanan. At ang kasalanang iyon ay literal na nakabaon sa lupa na kanilang tinatapakan araw-araw. Nasaan ito'y nilibing? Mahinahon ngunit matigas na tanong ni Aling Rosa. Sandaling nag-alinlangan ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaban sa pagitan ng pagsisisi at takot. Sa likod ng lumang balete, sagot niya sa huli, halos pabulong. Doon namin ito itinago sa pag-asang makakalimutan na lang. Ngunit walang bagay na tunay na nawawala kapag ito'y hindi hinarap. Agad na tumayo si Aling Rosa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ang bawat sandali ay mahalaga, lalo na't patuloy na lumalala ang kalagayan ng mga may sakit. Hindi na natin ito maaaring patagalin, wika niya. Kung hindi natin haharapin ito ngayon, mas marami pang magdurusa. Tahimik na sumunod ang matandang lalaki. Habang sila'y naglalakad patungo sa likod ng baryo, unti-unting napapansin ng ibang tao ang kanilang kilos. May ilan na lumapit, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit walang sinagot si Aling Rosa. Hindi pa handa ang lahat na marinig ang katotohanan. Nang marating nila ang lugar, agad itong nakilala ni Aling Rosa. Isang matandang balete ang nakatayo roon. Malawak ang mga ugat na tila yumayakap sa lupa at ang mga sanga ay tila may sariling galaw sa kabila ng kawalan ng hangin. May kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang may tinatagong lihim. Dito, wika ng matanda, itinuro ang isang bahagi ng lupa na tila bahagyang nakaangat. Lumuhod si Aling Rosa. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Hindi niya alintana ang putik na dumidikit sa kanyang balat o ang pagod na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Ang mahalaga ay maabot niya ang katotohanan. Ilang sandali pa, tumama ang kanyang mga daliri sa isang matigas na bagay. Huminto siya. Huminga ng malalim at sa kanya ito inilantad.
Isang maliit na sisidlan, gawa sa kahoy, may mga ukit na kapareho ng simbolong hawak niya. Bagamat nilamon na ng panahon ang anyo nito, malinaw pa rin ang presensya ng kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Biglang lumamig ang hangin, at ang paligid ay tila naging mas mabigat. Napaatras ang ilang taong nakasunod sa kanila. Ang iba'y napapikit, ang iba'y napayakap sa sarili, tila may hindi maipaliwanag na takot na bumabalot sa kanila. Ngunit si Aling Rosa ay nanatili. Tahimik niyang kinuha ang sisidlan. Sa sandaling iyon, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang malinaw na pakiramdam, hindi salita, ngunit sapat upang maunawaan. Ito ang nawawala. Ito ang dahilan. At hanggat ito ay nananatili sa maling lugar, hindi titigil ang sakit. Hindi ito para dito, mahinang wika ni Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isa sa mga nakapaligid, halatang kinakabahan. Ang bagay na ito ay kinuha mula sa kung saan ito nabibilang, sagot niya, at hanggat hindi ito naibabalik, magpapatuloy ang paniningil. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na tila hindi pa rin naniniwala. May ilan na natatakot tanggapin ang katotohanan. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay hindi na nila maaaring balewalain. Anong dapat nating gawin? Tanong ng matandang lalaki. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa, hawak ang sisidlan. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bahid ng lungkot. Kailangan natin itong ibalik, wika niya, sa pinanggalingan nito. Tahimik ang lahat. Alam nila kung saan iyon. Sa gitna ng kakahuyan. Sa punong hindi dapat ginambala. Ngunit ang pagpunta roon ay hindi basta hakbang. Ito ay pagharap sa isang puwersang matagal nang nasaktan. At maaaring hindi na ito basta tatanggap ng kapatawaran. Hindi lahat ay maaaring sumama, dagdag ni Aling Rosa. Ito ay hindi lamang paglalakad. Ito ay pagharap sa bunga ng ating ginawa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang si Aling Rosa ang may dalang responsibilidad, kundi ang buong baryo. At sa paglalim ng araw, unti-unting nauunawaan ng bawat isa na ang lunas na hinahanap nila ay hindi lamang matatagpuan sa mga dahon at ugat, kundi sa pag-amin, pagsisisi at pagharap sa katotohanan. Ngunit ang tanong na nananatili, tatanggapin ba ng kagubatan ang kanilang pagbabalik? O huli na ang lahat? Hindi naging madali ang desisyon. Sa gitna ng baryo, habang unti-unting lumulubog ang araw, nagtipon ang mga tao upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Ang hangin ay mabigat, hindi lamang dahil sa paparating na gabi, kundi dahil sa katotohanang kailangan nilang harapin ang kanilang nakaraan. Hindi lahat ay sumang-ayon. May ilan na nagsabing baka may ibang paraan na baka kaya pa itong gamutin ni Aling Rosa nang hindi na kailangang bumalik sa kagubatan. May ilan namang tahimik, hindi makapagsalita. Tila ba ang bigat ng kanilang konsensya ay sapat na upang patahimikin sila. Ngunit may mga tumindig. Ang matandang lalaki na umamin ng kanilang kasalanan ay isa sa mga unang lumapit kay Aling Rosa. Sa kanyang mga mata ay wala ng pag-aalinlangan, tanging pagsisisi at hangaring itama ang nagawa. Ako ang magsisimula, wika niya. Hindi ko na kayang dalhin ito hanggang sa huli. Isa-isa may mga sumunod. Hindi sila marami, ngunit sapat upang ipakita na may natitira pang lakas ng loob sa baryo. Pinili ni Aling Rosa ang mga sasama,
hindi batay sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng loob. Alam niyang ang haharapin nila ay hindi lamang panganib sa pisikal, kundi sa loob ng kanilang pagkatao. Nang sumapit ang gabi, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Bit-bit ni Aling Rosa ang sisidlan, maingat na nakabalot sa tela. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat nito, hindi dahil sa itsura o laki, kundi sa kahulugang dala nito. Kasama niya ang ilang piling tao, kabilang ang matandang lalaki. Tahimik silang naglakad, walang naglakas loob magsalita. Ang daan papunta sa kakahuyan ay tila mas mahaba kaysa dati. At habang papalalim sila sa gubat, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay muling naging malamig. Ang katahimikan ay muling bumigat. At ang pakiramdam na may nakamasid ay lalong naging malinaw. Hindi ito katulad ng dati, bulong ng isa sa kanila, halos hindi marinig. Hindi sumagot si Aling Rosa. Alam niya iyon. At inaasahan niya ito. Nang marating nila ang bahagi ng gubat na hindi naaabot ng liwanag, biglang huminto si Aling Rosa. Dito na, mahinahon niyang sabi. Sa harap nila ay ang daan patungo sa punong nakita niya, ang pinagmulan ng lahat. Ngunit bago pa sila makalapit, may nangyari. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan at ang mga sanga ng mga puno sa paligid ay tila sabay-sabay na gumalaw. Ang lupa ay bahagyang umuga at ang mga dahon ay nagkalat sa hangin na parang may sariling buhay. May pumipigil. Napaatras ang ilan sa mga kasama niya. Hindi tayo pinapayagan, sabi ng isa, nanginginig ang boses. Tahimik na tumingin si Aling Rosa sa paligid. Hindi ito basta babala. Ito ay pagsubok. At kung hindi tayo papasok, tanong ng isa pa. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip, dahan-dahan niyang inalis ang telang nakabalot sa sisidlan. Sa sandaling iyon, mas lalong lumakas ang ihip ng hangin at ang paligid ay tila nagdilim. Kung hindi natin ito ibabalik, wika niya, matatag ang boses, hindi ito titigil. Huminga siya ng malalim at saka siya naglakad pasulong. Sa bawat hakbang niya, tila lumalaban ng hangin, ang lupa at ang mismong katahimikan ng lugar. Ngunit hindi siya tumigil. Isa-isa, sumunod ang iba. Kahit may takot, pinili nilang magpatuloy. Nang marating nila ang clearing, muling tumambad sa kanila ang punong baluktot. Mas madilim, mas buhay, at mas nakakatakot kaysa dati. Ang mga sanga nito ay tila gumagalaw ng dahan-dahan at ang lupa sa paligid ay tila humihinga. Huminto si Aling Rosa sa harap nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang sisidlan sa lupa. Ngunit bago pa niya ito mailapag, may isang tinig ang muling narinig. Mas malakas, mas malinaw. Bakit kayo bumalik? Napapikit ang ilan sa mga kasama niya. Ngunit si Aling Rosa ay nanatiling nakatayo. Upang itama ang aming pagkakamali, sagot niya. Sandaling tumahimik ang paligid. At pagkatapos, hindi sapat ang salita. Isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa kanilang lahat. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Hindi sapat ang pag-amin. Kailangan nilang patunayan ang kanilang pagsisisi. Dahan-dahang tumingin si Aling Rosa sa mga kasama niya. Ang mga mata nila ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Kung ano man ang kailangan, wika niya, handa kaming harapin. At sa sandaling iyon, ang lupa sa paligid ay biglang gumalaw. Ang mga ugat ng puno ay tila umangat mula sa lupa, unti-unting pumapalibot sa kanila. Hindi ito simpleng pagtanggap.
Ito ay isang pagsubok, isang paghusga, at kung hindi nila ito malalampasan, maaaring hindi na sila makabalik. Sa gitna ng madilim na clearing, tila tumigil ang oras. Ang mga ugat ng punong nakapaligid sa kanila ay unti-unting gumagalaw. Hindi mabilis, ngunit sapat upang ipadama ang kanilang kapangyarihan. Ang lupa ay tila humihinga sa ilalim ng kanilang mga paa at ang hangin ay mabigat, parang may dalang hatol na hindi pa binibigkas. Walang nagsalita, walang kumilos, hanggang sa muling narinig ang tinig. Kung tunay ang inyong pagsisisi, patunayan ninyo. Ang boses ay hindi galit, ngunit hindi rin mahabagin. Isa itong presensya na tila matagal nang naghihintay at ngayon ay handa ng humusga. Dahan-dahang tumingin si Aling Rosa sa kanyang mga kasama. Ang matandang lalaki ay nakayuko, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang iba ay napapikit, tila pinipilit labanan ng takot na unti-unting sumisiklab sa kanilang dibdib. Ngunit wala ng atrasan. Paano namin mapapatunayan? Tanong ni Aling Rosa. Matatag ang tinig kahit may bahid ng pagod. Sandaling tumahimik ang paligid. Pagkatapos, ang lupa sa kanilang harapan ay unti-unting nagbago. Parang may binubuksan, isang anyo na hindi pisikal, kundi parang alaala na unti-unting nagiging totoo. At sa loob ng sandaling iyon, nakita nila ang nakaraan. Isang malinaw na larawan ng mga pangyayari, maraming taon na ang nakalipas. Naroon ang grupo ng mga kalalakihan, bata pa noon, puno ng lakas at pagnanais. Naroon ang matandang lalaki, mas matatag ang tindig, mas matapang ang mga mata. At naroon ang punong iyon, ang parehong punong nakatayo sa harap nila ngayon. Nakita nila kung paano natagpuan ang sisidlan, kung paano ito pinag-usapan, kung dapat bang galawin o hindi, at kung paano nanaig ang kagustuhan. Walang mangyayari, sabi noon ng isa sa kanila. Isa lang itong lumang bagay. Ngunit mali sila. Nakita nila ang sandaling kinuha ang sisidlan. At kasabay nito ang pagbabago. Ang hangin ay biglang lumamig, ang lupa ay tila umungol, at ang punong iyon unti-unting nagbago ang anyo, parang nasaktan. Umalis na tayo, sabi ng isa, kinakabahan. Ngunit huli na. Sa alaala, may isang lalaking hindi na nakalakad pabalik. May isa pang biglang nawalan ng malay. At ang iba ay tumahimik. Ang eksenang iyon ay tila paulit-ulit na ipinakita sa kanilang lahat. Hindi upang takutin, kundi upang ipaalala. Unti-unting nawala ang larawan at muling bumalik ang katahimikan ng kasalukuyan. Ngunit ngayon, mas mabigat, mas malinaw. Ang matandang lalaki ay lumuhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kasalanan namin ito, wika niya, halos hindi na makapagsalita. Alam namin na may mali, pero pinili naming ipagwalang bahala. Isa-isa, sumunod ang iba. Ang ilan ay umiyak. Ang ilan ay tahimik na lumuhod. Ngunit sa bawat isa, malinaw ang iisang bagay, pagsisisi. Hindi na ito takot lamang. Ito ay pag-amin. Si Aling Rosa ay nanatiling nakatayo, hawak ang sisidlan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga kasama niya, kundi sa punong nasa harapan nila. Hindi namin maibabalik ang nakaraan, wika niya, mahinahon ngunit puno ng bigat.
Ngunit handa kaming tanggapin ang bunga ng aming ginawa. Tahimik ang paligid at pagkatapos may pagbabago. Ang galaw ng mga ugat ay unti-unting humina. Ang hangin ay bahagyang gumaan at ang tinig ay muling nagsalita. Mas mahina, mas malalim. Ang pag-amin ay simula, ngunit hindi katapusan. Humigpit ang hawak ni Aling Rosa sa sisidlan. "Anong kailangan pa?" tanong niyaw. Sandaling tumahimik ang presensya. At pagkatapos, ang pagbabalik ay may kapalit. Parang biglang bumigat ang lahat. Ang ibig sabihin ay malinaw. May kailangang ibigay. May kailangang isakripisyo. Hindi sapat ang pagsisisi lamang. At sa sandaling iyon, unti-unting napalingon ang mga kasama ni Aling Rosa sa kanya. Hindi nila ito sinasabi. Ngunit naroon sa kanilang mga mata ang tanong, sino ang magbabayad? Tahimik si Aling Rosa. Ngunit sa loob niya may unti-unting nabubuong desisyon. Isang desisyong alam niyang maaaring magbago ng lahat. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang ang baryo ang kanyang iniisip, kundi ang sarili niyang kapalaran. Nanatiling nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng clearing, hawak ang sisidlan na tila mas lalong bumibigat sa bawat sandali. Ang mga mata ng kanyang mga kasama ay nakatuon sa kanya, hindi dahil siya ang pinakamatapang, kundi dahil siya ang pinakanaunawaan nila. Ngunit ngayon, kahit siya ay may takot na hindi niya maitatanggi. Ang pagbabalik ay may kapalit. Paulit-ulit na umaling-aungaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Alam niyang hindi ito basta-bastang pagsubok. Ang hinihingi ng kagubatan ay hindi isang simpleng alay. Ito ay isang bagay na may tunay na halaga. Isang buhay. Isang kapalit. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang mga kasama. Ang matandang lalaki ay hindi na makatingin sa kanya. Ang iba naman ay tila naghihintay ng sagot, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Hindi nila kayang mag-alay at hindi rin niya sila masisisi. Hindi lahat ay handang magbuwis ng sarili. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Sa kanyang mahabang buhay, marami na siyang pinagdaanan, mga sakit na kanyang pinagaling, mga taong kanyang iniligtas, at mga gabi na kanyang ginugol sa pagdarasal para sa kapakanan ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na matagal na niyang iniingatan, ang kanyang sariling buhay. Ngayon, tila hinihingi ito kapalit ng lahat. Napapikit siya. At sa kanyang katahimikan, muling bumalik ang mga alaala, ang kanyang ina na nagturo sa kanya ng mga halamang gamot, ang kanyang lola na nagbigay ng babala tungkol sa mga puwersang hindi dapat gambalain, at ang mga taong kanyang natulungan sa paglipas ng panahon. Lahat ng iyon ay humubog sa kanya. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Kung ito ang kapalit, wika niya, malinaw ang boses sa kabila ng katahimikan, handa akong ibigay. Nagulat ang kanyang mga kasama. Hindi, sigaw ng matandang lalaki, agad na tumayo. Hindi ito tama. Hindi ikaw ang dapat. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Aling Rosa. Tayong lahat ang may kasalanan, sagot niya, mahinahon ngunit matatag. Ngunit ako ang may kakayahang magtapos nito. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila muling bumigat,
ngunit hindi na ito tulad ng dati. May naghihintay, may nagmamasid, at ngayon may handang mag-alay. Dahan-dahang inilapag ni Aling Rosa ang sisidlan sa lupa sa mismong paanan ng punong matagal nang naghihintay. Sa sandaling iyon, ang mga ugat ng puno ay muling gumalaw, ngunit hindi na agresibo. Parang tinatanggap, parang sinusuri. Isang malamig na hangin ang dumaan at ang tinig ay muling narinig. "Bakit ikaw?" Hindi nag-atubili si Aling Rosa. "Dahil hindi na dapat ito umabot pa sa iba," sagot niya. "Kung may kailangang magbayad, hayaan mong ako na." Sandaling tumahimik ang paligid. At pagkatapos, "Alam mo ba ang iyong ibinibigay?" Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Rosa. "Hindi ko alam ang eksaktong mangyayari," wika niya, "ngunit alam ko kung bakit ko ito ginagawa." Isang mahabang katahimikan ang sumunod, at sa loob ng katahimikang iyon tila may nagbago. Ang hangin ay unti-unting gumaan. Ang mga sanga ng puno ay bahagyang bumagalang galaw. At ang presensya na kanina'y mabigat, ngayon ay tila nag-iisip. Pagkatapos, hindi lahat ng handang mag-alay ay kailangang mawala. Nanlaki ang mga mata ng mga kasama ni Aling Rosa. Hindi nila agad na unawaan ang ibig sabihin. Ngunit si Aling Rosa, nararamdaman niya. May ibang paraan. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang iyong lakas, patuloy ng tinig, ang siyang magiging kapalit. Dahan-dahang napatingin si Aling Rosa sa kanyang mga kamay. Ang lakas, ang kanyang kakayahan, ang kanyang kaalaman, lahat ng iyon. Ang dahilan kung bakit siya naging sandigan ng baryo. Kapag ibinalik ang sisidlan, dagdag ng tinig, ang balanse ay maibabalik, ngunit ang iyong kakayahan ay mananatili rito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang ibig sabihin ay malinaw. Mabubuhay siya. Ngunit hindi na siya magiging katulad ng dati. Hindi na siya magiging manggagamot. Hindi na siya magiging sandigan sa parehong paraan. Tahimik siyang napangiti. May lungkot, ngunit may kapayapaan. Kung iyon ang kailangan, wika niya, tatanggapin ko. At sa sandaling iyon, inilapag niya ang sisidlan sa lupa ng buong buo. Ang mga ugat ng puno ay unti-unting gumalaw, dahan-dahang yumakap sa sisidlan at saka ito hinila pababa, pabalik sa lugar kung saan ito nararapat. Biglang umihip ang hangin, ngunit hindi na malamig, hindi na mabigat. Ito ay malaya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, naramdaman ni Aling Rosa ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kagaanan. Ngunit kasabay nito, unti-unti ring may nawawala. Isang bahagi ng kanyang sarili ang tila hinuhugot. Tahimik, hindi masakit. Ngunit malinaw, napapikit siya. At sa kanyang huling sandali bilang manggagamot, isang dasal lamang ang kanyang binigkas para sa baryo. Para sa mga taong kanyang minahal, at para sa bagong simula na naghihintay sa kanilang lahat. Unti-unting tumigil ang galaw ng hangin. Ang mga ugat ng puno ay bumalik sa kanilang dating anyo, tila ba walang nangyaring kakaiba. Ang madilim na paligid ay unti-unting luminaw at ang bigat na kanina'y halos hindi kayang pasanin ay dahan-dahang naglaho. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Ang mga kasama ni Aling Rosa ay nakatayo pa rin sa kanilang mga kinalalagyan,
tila hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyari. Ngunit isang bagay ang malinaw, may nagbago. At ang pagbabagong iyon ay hindi lamang sa paligid, kundi sa kanya. Dahan-dahang nagmulat si Aling Rosa ng kanyang mga mata. Ang unang bagay na kanyang napansin ay ang katahimikan. Hindi na ito mabigat, kundi payapa. Ang hangin ay may dalang pamilyar na amoy ng lupa at mga dahon, at ang liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga puno ay tila mas malinaw kaysa dati. Ngunit sa loob niya, may kakulangan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Tahimik. Walang kakaibang pakiramdam. Walang init na dati niyang nararamdaman sa tuwing hahawak siya ng may sakit. Walang pamilyar na koneksyon sa mga halamang kanyang ginagamit. Ang lakas na matagal niyang iningatan ay wala na. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat upang maunawaan ng kanyang mga kasama ang nangyari. Rosa, mahinang tawag ng matandang lalaki, puno ng lungkot ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon. May mga luha sa mata ng ilan sa kanila. May mga gustong magsalita, ngunit hindi alam kung paano. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang mahinang ihip ng hangin ang muling dumaan. At sa hangin na iyon, may narinig si Aling Rosa. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maunawaan. Naibalik na ang balanse. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon, hindi na ito nakakatakot. Ito ay pagtanggap. Makakauwi na tayo. Wika niya, mahinahon. Walang pagdududa, walang pangamba. Ang paglalakbay pabalik sa baryo ay tahimik. Ngunit hindi tulad na dati, ang katahimikan ngayon ay hindi puno ng takot, kundi ng pagninilay. Isa-isa, iniisip ng bawat isa ang kanilang nasaksihan, ang kanilang pagkakamali, ang kanilang pag-amin, at ang sakripisyong nagdala ng pagbabago. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na hindi maalis sa kanilang isipan. Paano na si Aling Rosa? Pagdating nila sa baryo, agad silang sinalubong ng mga tao. Ang mga may sakit ay unti-unting nagising. Ang mga dati nang hihina ay tila muling nagkaroon ng lakas. At ang mga mukha na kanina'y puno ng takot ay napalitan ng ginhawa. Gumaling na sila, sigaw ng isang babae, puno ng tuwa. Wala na ang sakit, dagdag ng isa. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa buong baryo. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, may isang tahimik na katotohanan. Si Aling Rosa ay nakatayo sa gilid. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Pinagmasdan lamang niya ang mga tao, ang kanilang saya, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang bagong simula. At sa kanyang mga mata, may kapayapaan. Ngunit may halong lungkot. Aling Rosa, tawag ng isang batang minsan niyang ginamot. Lumapit ito, hawak ang kamay ng ina. Salamat po. Napangiti siya. Isang simpleng ngiti, hindi tulad ng dati na may kasamang katiyakan na kaya niyang pagalingin ang sinuman. Ngunit sapat upang ipadama ang kanyang pagmamahal. Hindi na po ba kayo gagamot? Tanong ng bata, inosente ang boses. Sandaling tumahimik si Aling Rosa at saka siya dahan-dahang lumuhod upang mapantayan ang bata. May iba na ang gagawa niyan, sagot niya, mahinahon. Hindi niya alam kung sino. Ngunit naniniwala siyang may darating, may magpapatuloy. Tumayo siya at tumingin sa buong baryo.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang dalang responsibilidad na kailangan niyang pasanin mag-isa. Ang bigat ay wala na. Ngunit kasabay nito, ang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niyang kinilala ay naglaho na rin. At sa tahimik na sandaling iyon, naunawaan niya. Ang pagiging manggagamot ay hindi lamang tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa pagpili. At pinili niyang iligtas ang iba. Kahit kapalit ang sarili niyang lakas. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang baryo ay muling nabuhay. Ngunit para kay Aling Rosa, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang buhay na hindi na niya kilala. Ngunit handa niyang yakapin. Dahil sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nananatiling buo at ang kanyang ginawa ay hindi mawawala sa alaala ng mga taong kanyang iniligtas. Dahan-dahang nagising ang baryo sa isang umagang tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay may dalang sariwang pag-asa at ang mga tunog ng kalikasan ay muling bumalik. Mga ibong umaawit, mga dahong sumasabay sa ihip ng hangin at ang mga yabag ng mga taong muling nagkaroon ng sigla. Ang sakit ay tuluyan ng nawala. Ngunit sa kabila ng paggaling ng lahat, may isang katahimikan na nanatili, isang paggalang, isang pag-unawa sa sakripisyong nagbigay daan sa kanilang kaligtasan. Si Aling Rosa ay muling bumalik sa kanyang kubo. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mga pila ng taong naghihintay sa labas. Wala na ang mga nagmamadaling kumatok sa kanyang pinto sa gitna ng gabi. Wala na ang mga tawag na puno ng pangangailangan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang kanyang tahanan ay naging tahimik. At sa katahimikang iyon, natagpuan niya ang isang bagong anyo ng kapayapaan. Hindi na siya nagigising ng madaling araw upang maghanap ng mga halamang gamot. Hindi na niya kailangang pagmasdan ang bawat halaman na tila ba ito'y may tinatagong lihim. Ang kanyang mga kamay ay hindi na ginagamit upang magpagaling. Ngunit nananatili itong handang umalalay. Isang hapon, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang kubo, may isang batang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bata ay may dalang maliit na dahon sa kanyang palad at ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Aling Rosa, mahinang tawag nito. Totoo po ba na kaya ninyong pagalingin ang kahit anong sakit? Napangiti si Aling Rosa. Hindi na iyon ang tanong na dati niyang sinasagot. Ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Hindi lahat ng sakit ay kayang pagalingin, sagot niya, banayad ang boses. Pero lahat ng sakit ay may paraan upang gumaan. Umupo ang bata sa tabi niya. Paano po? Tumingin si Aling Rosa sa malayo, sa kakahuyan, sa baryo at sa mga taong unti-unting bumabalik sa kanilang mga gawain. At minsan, patuloy niya, hindi ito tungkol sa gamot, kundi sa pag-unawa. Tahimik na nakinig ang bata. At sa sandaling iyon, may isang bagay na unti-unting nabuo. Hindi man niya ito agad napansin, ngunit ang paraan ng pagtitig ng bata, ang paraan ng pakikinig nito at ang paghawak nito sa dahon, may pagkakatulad, may posibilidad. Alam mo ba kung anong halaman iyan? Tanong ni Aling Rosa. Umiling ang bata. Dahan-dahang kinuha ni Aling Rosa ang dahon at ipinakita ito sa kanya. Ito ay ginagamit kapag may sugat, paliwanag niya. Pero hindi basta inilalagay, kailangan mong alamin kung kailan ito ang tamang gamitin. Tahimik na tumango ang bata.
At sa simpleng sandaling iyon, nagsimula ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagong paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, madalas nang makita ang batang iyon sa tabi ni Aling Rosa. Hindi upang magpagamot, kundi upang matuto. Unti-unti niyang tinuturuan ang bata, hindi lamang ng pangalan ng mga halaman, kundi ng kahalagahan ng pakikinig, ng pag-unawa at ng paggalang sa kalikasan. Hindi na niya kayang maramdaman ang dati niyang lakas. Ngunit ang kanyang kaalaman ay buo pa rin. At sa pagbabahagi nito, natagpuan niya ang isang bagong layunin. Hindi na siya manggagamot sa paraang dati niyang kinagisnan, ngunit siya ay naging gabay. Isang guro, isang tagapagdala ng karunungan na hindi kailanman mawawala hanggat may handang matuto. Lumipas ang mga buwan. Ang baryo ay muling naging payapa. Ang mga tao ay natutong igalang ang kalikasan, hindi lamang bilang pinagkukunan ng biyaya, kundi bilang isang puwersang dapat unawain at pahalagahan. At si Aling Rosa ay hindi na lamang alaala ng nakaraan, kundi isang buhay na patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magpagaling, kundi sa kakayahang mag-alay. Sa huling sandali ng isang tahimik na hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nakaupo si Aling Rosa sa harap ng kanyang kubo. Pinagmamasdan ng batang dati lumapit sa kanya. Ngayon ay mas matatag, mas maingat at mas puno ng pag-unawa. At sa kanyang puso, alam niya, ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagkawala ng kanyang lakas. Ito ay nagpatuloy sa bawat taong kanyang nahawakan, sa bawat aral na kanyang ibinahagi, at sa bawat pusong natutong magmahal hindi lamang sa kapwa, kundi sa mundong kanilang ginagalawan. Sa katahimikan ng dapit hapon, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa ngiting iyon, naroon ang lahat. Ang sakit, ang sakripisyo, at ang walang hanggang kahulugan ng kanyang buhay.